guys! Welcome to my vlog! For today's video, dito tayo ngayon sa Museo de Ilocos ng Agolag. Halina't samahan niyo ko sa pagtuklas ng mga makasaysayang lugar dito sa Agolag yun. Tara! Sa banda naman dito, makikita natin ang mga iba't ibang kultura ng mga Ilocano na ginagawa nila noon sa panahon nila. Dito makikita yung mga sayaw, mga iba't ibang instrumento na ginagamit nila, yung mga proseso ng paggawa nila ng mga iba't ibang uri ng kaganapan sa pamumuhay nila dito sa Agolag. At sa banda dito naman, makikita natin yung mga kasuotan nila noon, yung mga harap sayang, mga ginagamit nila noon. Nandito din yung mga iba't ibang instrumento na ginagamit nila noon nung panahon nila. Nandito mga silbiwas, bungkaka, kalaling. Makikita din natin dito yung mga painting ng mga tao na nakipaglaban noon sa mga Spanish. Noong panahon ng Espanyol sa pananakot po nila. Tingnan po natin mga kagat na lamang nila Juan Luna, Diego Baldasan, Sila Andaya, Juan Luna de Pedro Novicio, Manuel Luna de San Pedro y Novicio, Antonio Narciso Luna de San Pedro y Novicio, at si Camilo Osilio. Sa banda dito po naman, kita natin yung mga isinusuot ng mga pare noong panahon ng panahon nila. Ito yung mga sinusuot ng pare noon, yung mga pare ng Basilica of Our Lady of Charity. Dito din makikita natin yung mga history ng simbahang Katoliko dito sa Charity of Our Lady of Matatagpuan din dito yung mga iba't ibang uri ng mga ginagagamitan sa bahay ng mga Ilocanos noon. Yung mga Ilocano Ilustrados, dito yung mga gamit nila, yung mga na-recover nila. Nananatiling dito din makikita natin yung ginagamit nila doon sa pagsasaka, yung pagtanggal ng balat ng bigas. Ito yung ginagamit nila. Mano-mano po nun yan, kinupok-pok.
Din makikita natin yung mga ginagamit nilang mga pangingisda, yung mga basket na pinaglalagyan nila ng isda. Mga basket na pinaglalagyan nila ng prutas na kanilang inaani. Mga pinaglalagyan nila ng mga andito din yung mga na-reserva nilang mga banga na pinaglalagyan nila ng tubig. Alam niyo bang itong mga bangang ganito ay hindi na kailangan lagyan ng yelo dahil nung ginagamit nila itong bangang ito, pag naglagay sila ng tubig dito, malamig na yung tubig pag pumukuha sila ng inumin nila. So maganda yung mga ganitong klaseng mga kagamitan dahil mas hindi na kailangan nilang gumamit ng or bumili ng mga yelo para ilagay sa kanilang inumin. At least, mga kasi na ganito is napapalamig niya yung tubig na nilalagay nila dyan. Makikita din natin dito yung painting ng former President Pedro Perico. Sa section dito, makikita natin yung mga different instrument na ginamit nila. Makikita din natin yung painting former President Ferdinand Manuel Edwardin Marcos. The Museo de Ilocos, also called Agoo Museum or Agoo Presidencia, is a heritage building and museum located in Agoo, La Union, known for its collection of artifacts and other pieces of cultural importance to the Ilocanos, and for being one of the few surviving examples of American colonial-era architecture in the Ilocos region. It is one of two major public museums in the province of La Union. Artifacts in the museum includes religious paraphernalia connected with Archbishops Mariano Madriaga and Antonio Mabutas, some personal effects of former President Elpidio Quirino, and locally excavated Ming Dynasty artifacts. The Museo de Ilocos was originally created in the days of American occupation as the Presidencia or Municipal Building of Agoo. The Presidencia was renovated and converted into a museum in 1981, part of a wave of local museum created during the later days of Marcos administration with the influence of the tourism minister Jose de Espiras. It was severely damaged during the 1990s Luzon earthquake, so its collection were temporarily transferred to the nearest museum, the Museo de La Union in San Fernando, La Union. The structure was repaired and restored after the earthquake, retaining its heritage during until 2013. When the local government of La Union approved the conversion of the first floor of the building into a franchise of fast food giant. And that's all. Thank you for watching!